Good morning. Good morning. So for today's video, magbabike muna. Yan. Samahan nyo ako. Ilibutin ng coastal ng Port Hedland. Tour ulit tayo. Na malamig ang hangin ngayon. So time check. Yan, 10:15. Perfect weather to para magbike, no? Hindi mainit. Cloudy na malamig. Dito tayo dadaan. So last time wala to, sarado to. Under construction tong area na to. Pero ngayon ayos, bukas na. So tama nga na tayo ng exercise, biking. Buti nila may bike yung uncle. Aking uncle, no? Meron nahihiram. Sarap. May mga flower. Bougainvillea. May puting bougainvillea. May pink. Ayan, no? Dagat na yun nandyan. Tadaan tayo dun, punta tayo dun. Ang ganda rito guys, mo yung mga public park nila or public places, may mga inuman ng tubig. Ayan, no? May water source sila, so pwede uminom dito. Ayan, may tubig guys, oh. Kita nyo pa? Galing, no? Yan, dalampasigan na. So yung area na yung mga bato guys, mga bato. Tiguan dito, bandarum pa. Maganda rin pag umulan dito dahil madalang lang umulan dito. Yan, basa yung bench. Hindi pa ng bike parking ng bike. Galing, no? Ayun yung dagat na to. Imagine niyo, no? Million years ago, submerged tong area na to sa dagat. Naka-submerge siya, no? So kaya ganyan yung formation niya dahil to sa tubig. Kaya parang ganyan, parang may butas-butas. Hindi yan sa pimples guys, ha. Galing, no? Hindi na pumunta ron. Yung mga matitigas na lupa. Matigas yan. Ay, yung bato na yan. Mukha lang malambot, mukha lang clay. Pero matigas na yan. Sobra na ang yan, pagka solid. Oh good, lipat naman ng spot. Pwede kang mag-golf dito, oh. Puputasan mo na lang yung yung lupa. Grabe, no? Grabe. Tayo.
Yan. Dagat. Yan, sarap dito mag-ano. Tahan nyo doon, mahamog. May pag. Doon banda. Kasi sa, ano pa rito, winter pa dito guys sa Australia. Kaya may mga parte na malamig talaga. May 0 degrees. Sa Perth, na-experience ko dun 7 degrees ang pinaka mababang temperature. So grabe. So isa yun sa napansin ko, no, dito sa Australia, pag malamig yung weather, mas malamig pa sa loob ng bahay kahit walang aircon. Ewan ko ba, ba't ganun? Marina. So park siya na pwede ka, dyan yung ano ng mga fishing guys. Dyan naglo-launch yung mga boat. Yung mga resident dito na may mga boat dyan. Wala na, Marina Park. Marina, ikaw ay sawing pala. Kailan mo ba? So try natin pumunta ron guys. Papasyal ko kayo doon. Papasyal tayo. Maambon. Ang ganda guys, oh. May ano, may water park. Aqua park pala, water park. Ayun guys, so tama. Tignan natin tong history, yung sinasabi ko sa inyo. Rising and falling seas, changing coast today. Changing coast. 65,000 years ago. Yan, before present arrival of first people in Australian mainland. Sea level at negative 75 meters. So imagine mo. Ito yung Port Hedland, Karata naman. So ang laki ng ano, malayo yan guys. Ang laki nung subside na ano, ay na ano, submerged na tubig na ano, lupa. Coastal and inland geography and environment change radically as sea level rose and fell, forcing aboriginal people to adapt to changing land and seascapes. After arriving in Australia, aboriginal people, so aboriginal yung mga native dito sa atin ni Gurot, ganun. People faced the first major fluctuation in sea level between 62,000 and 52,000 years ago. Sea level rose from 80 to 55 meter below current levels, causing a retreat to higher ground inland. During the next phase of from 52,000 to 30,000 years ago, global temperatures stabilized, leading to an extended 22-year period when sea level remained relatively stable at 75 to 80 meter below current level. So yan, grabe no. So siguro to bago mangyari yung pagtapos ng Ice Age. Yan. So ngayon ito na siya. So from ganito dati, naging ganyan na. Di ba? So may natira pa naman na island yan. Pero ang laki ng nilubog. So yung Port Hedland, di mo masasabi na kung after 100 years time kung nasaan ano itsura na. Diba? Let's go back to our main objective. Objective natin is pumasyal doon banda sa may bandang pinag-aano ng mga boat, mga nagpipishing. So yan, kita mo yung mga public park yan, may mga ganda ng mga upuan guys.
Malaki ng ano, no? Yung Boulder Rock. Boulders Rock. So ano na bro, reclaim area na. Yan, pwede dito maligo. Pwede ba rito? Bike. So nakalagay lang na no jumping or diving underwater hazard. So pwede dito. Oh. Yan. So dito fishing area to guys. Fishing area. Fishing area pero walang fish, no? Kaya dito lalagyan yung ano, dito nilalagay yung fishing rod. Yan, tusok. At dito rin sa other side meron. Yan. BHP ang gumawa na ito pala. BHP guys, malaking ano yan, company ng mining company yan. Lahat na ng klase ng mineral sila nagmimina. So isa yan sa pinakamalaking mining company dito sa Australia, BHP. Okay, let's explore every corner. Ang galang English yan. English Carabao. Sheesh. Yan, lumalabas na yun na blue na ano guys, blue sky. Yan na, lumabas na si Haring Araw. Ano nakalagay dito? Sailing into Mangrove Harbor. May barko guys, oh. SS Minderu grounded in the creek of Port Hedland September 1935. So yan guys, yung pangalan Port Hedland nakuha sa pangalan ni Peter Hedlund, highly experienced Swedish mariner and pearler, who in 1863 became the first European to discover what is today the site of one of the Australia's busiest port. So siya discover si Peter Hedlund. So kaya yun, saan niya pinangalang? Ayan o, Australia's northwest coast, surveyed by Commander L.S. Dawson, retired Navy. Grabe yun, oh. Yan yung plan of triangulation. Alright, diba? May mga natututunan tayong mga history habang nag-ikot-ikot dito sa Port Hedland, diba? Na-exercise ka na ano ba yung utak mo, nadagdagan pa yung knowledge. Okay, good. So yun, nag-try tayo na ibang ruta para ma-explore natin tong buong area na to, Kumbana Lookout. So yung parang ano nila, municipal hall guys. Yan, government office. Dito popular dito yung mga ano, caravan. Yan, mga campers. Mahilig sa yung mga Australia, mahilig sa mga camping.
Sa atin naman hindi naman advisable yan dahil maliit ang kalsada natin tsaka matraffic. Pwede yan kung nasa probinsya ka, hindi masyadong busy yung kalsada. Tsaka hindi naman ganun kalawak yung ano natin, yung area. So yan. Tsaka malamang sa malamang pag nasa Pilipinas may mga bayad ang mga campsite. Unlike dito, wala, libre lang. Malaya akong pumark. Itong pedestrian dito wala talagang obstruction. Yan, school yan. Port Hedland Early Learning Center. Mga ano yan, katumbas ang kinder sa atin. Hingal ako guys. Meron pa nga dito Mirage hatch. Yan, lapit na. Thank you. At least ang pag-exercise kahit paano.